Wala na hong libre ngayon, ate. Kung gusto mo na makalibre ng pamasahe, may kapalit. Kami nang bahala. Kung papayag ka. Dear Miss Love, ako po si Marina. 29 na taong gulang. May isa na akong anak na 6 na taong gulang pa lamang. Si Pia, na iniwan ko lamang pansamantala sa pangangalaga ng nanay ko. Dahil pumunta ako sa Maynila. Naniwala akong doon mas madali ang trabaho. Mas malaki ang sahod, mas mabilis ang kita. Pero tulad ng maraming tao na umaasang giginhawa ang buhay, hindi ganoon ang naging takbo ng buhay ko. Marami akong hirap na naranasan. Namasukan ako bilang tindera, tapos naging kasambahay. Hanggang sa nasubukan ko na ring ibenta ang sarili ko. Kapalit lamang ng panglaman ng sikmura ko at pampadala sa anak kong nasa probinsya. Pero hindi pa rin ganon kadali ang buhay. Lahat ng hirap ay naranasan ko. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaking nangakong mamahalin ako. Si Arvin, isang factory worker na naging kasintahan ko. 31 years old na siya. Mabait naman si Arvin. Nagsama kami sa inuupahan niyang bahay, bandang Avenida. Maliit, pero ayos na rin. Single daw siya at taga-Tacloban naman ang probinsya niya. Halos 8 buwan din kaming nagsama. Pero sa huli, nalaman ko ang katotohanan na pamilyado na pala siyang tao at may 2 anak na nasa probinsya. Nag-away kaming 2. Wala akong choice kundi umalis. Hindi niya ako pinigilan. Kung ano raw ang magiging desisyon ko, wala na siyang magagawa. Umalis ako noon, dala ang konting gamit ko. Pero ang mas masaklap, nagdadalang tao na pala ako. Opo, Miss Love. Buntis ako. 1 buwan pa lang siguro dahil hindi na nga ako dinatnan ng buwan ng dalaw ko. Gusto kong sabihin sa kanya, pero sinarili ko na lamang. Ayoko talagang makasira ng pamilya. Para akong binagsakan ng langit at lupa ng mga time na yun. Hindi ko na nga mapakain ang sarili ko ng 3 beses sa isang araw. Eto pa ang nangyari. Nabuntis ng lalaking manloloko. Ngayong nagdadalang tao ulit ako. Habang hinahaplos ko ang tiyan ko na maliit pa, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan ko nang makauwi. Kailangan ko nang makabalik sa probinsya namin. Kailangan kong magsimula ulit. Kaya naman nagpasya kung babalik ako sa amin. Pero paano? Wala naman akong pera para makauwi sa probinsya. Sinubukan kong humingi kay Arvin, pero wala daw siyang pera. Wala na raw siyang maibibigay sa akin. Bitbit ko lamang noon ang isang maliit na bag, isang lumang cellphone, at 200 piso. Nilakasan ko ang loob ko. Hindi man yun sapat para sa mahaba at mahal na biyahe papuntang Bicol. Pero kahit papaano, tumuloy pa rin ako sa terminal sa Pasay. Umaasang baka sakaling makasakay pa rin ako. Pag-akyat ko sa bus, nakita ko ang konduktor. Matangkad siya, payat, halatang sanay sa puyat at init ng kalsada. Kayumanggi ang balat, pero mababakas pa rin na may itsura ang lalaki. Sa tansya ko'y nasa higit 30 na ito. Ma'am, ticket ho, sabi niya. Mahina ang boses na nagsalita ako. Kuya, wala ho akong pera eh. Kulang, baka naman pwedeng makiusap. Umiling siya. Pasensya na ho, ma'am. Hindi na ho pwede yan eh, maigpit ngayon.
May boundary, baka mamaya may inspection pa. Tsaka lumang style na yan, mami. Marami nang gumawa niyan dito. Bumaba na lang ho kayo. Nagmakaawa ako. Kuya naman, huwag niyo na akong pababain. Wala na akong ibang paraan eh. Kung hindi ako makakauwi, baka dito na ako mamatay sa lugar na to. Sabi ko. Napatingin si Dan sa driver. Mas matanda ito. Nasa 45 siguro ang edad. Malapad ang katawan at may otoridad ang boses. Medyo malaki rin ang tiyan nito. Lumapit siya sa akin, hawak pa ang tumbler ng kape. Tinitigan ako. Pinasadahan ang buong katawan ko. Simple lang ang suot ko noon. Isang t-shirt na puti at short. Pero yun nga lamang, maputi kasi akong babae. At marami ring nagsasabi na may itsura talaga ako. Ma'am, gawin mo na lang ng paraan. Baka may ibang pwedeng tawagan, pamilya, kaibigan, boyfriend o asawa. Wika ng driver. Wala po. Wala nga akong kakilala dito eh. Kahit kamag-anak. Ang gusto ko lang ho makauwi. Pakiusap ko. Natahimik kaming lahat. Tumingin ang konduktore sa driver at parang nag-usap sila ng hindi nagsasalita. Pagkatapos, bumaling ang konduktor sa akin. Ma'am, ganito kasi yan eh. Hindi talaga pwede. Pero may ibang paraan. Kung papayag ka. Napalunok ako. Parang alam ko na kung anong ibig nilang sabihin. Pero nagtanong pa rin ako. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kung papayag ka, tutulungan ka naming makauwi ng walang problema. Pero alam mo na, may kapalit. Wala na hong libre ngayon, mami. Baka mamaya kami pang mapahamak. Kung papayag ka, tutulungan ka namin. Pero tutulungan mo rin kami sa ibang paraan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Napatingin ako sa lumang cellphone ko. Nandoon ang litrato ng anak kong si Pia. Nakangiti, hawak ang medalya niya sa eskwela. Basta, makauwi lang ako sa anak ko kung yun lang ang tanging paraan, papayag ako. Sanay na ako sa ganito. Ilang beses ko na rin nagawa to. Ngayon pa ba ako hihindi? Napatingin ako sa konduktor. Nagkatitigan pa kami sandali. At alam kong sa klase ng titig niyang yun, gusto na niya akong makasalo. Mukha naman siyang mabait pero lahat naman sigurong na lalaki may tinatagong pagnanasa sa iba. Maya-maya, nagkatinginan silang dalawa ng driver. Parang kumpirmasyon na iyon ang hinihintay nila. Tumango ang matandang driver. Sige ma'am, sa stopover sa Quezon sa Lucena sa CR. May oras para sa ating dalawa. 30 minutos ang ibibigay ko para may oras tayong dalawa. Ako munang mauuna. Pagkatapos, si Dan ang bahalang dumiskarte sa'yo. Kapag tahimik na tulog ang karamihan, bahala na kayong dalawa. Papatayin ko naman ang ilaw. Hindi na ako nakasagot. Tumango lang ako ng mahina. Hawak pa rin ang cellphone ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Umandar ang bus. At sa bawat kilometro palayo ng Maynila, ramdam ko ang bigat ng desisyon ko. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw. May bahagya pang ambon, parang paalam ng lungsod na minsang pinangarap kong magbibigay ng magandang buhay, pero siya palang magbibigay ng hirap sa akin. Akala ko magandang trabaho, yun pala'y pati kaluluwa mo'y binibenta mo na. Ngayon, mas malinaw na, ang probinsya ko lang ang tanging babalikan ko at kailangan kong mag-umpisa ulit. Ilang oras na rin ang tinakbo ng bus mula Maynila. Probinsya na nga ang dinadaanan namin. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng makina at mahihinang hilik ng ilang pasahero ang maririnig.
Sa bawat pag-indayog ng bus, parang hinahampas ng alon ang dibdib ko. Naisip ko ulit ang anak kong si Pia at ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Makakauwi tayo, anak. Bulong ko. Kahit mahirap, makakauwi tayo. Palaging nasa isip ko. Ilang oras pa ulit ang lumipas. Huminto ang bus sa isang stopover sa Quezon. 30 minuto, sigaw ng konduktor mula sa unahan. Gumising ang iba, nag-unat-unat, bumaba para magkape o mag-CR. Ako'y nanatiling nakaupo, hawak ang maliit kong bag. Kinakabahan ako dahil ang unang usapan kanina, kapag nag-stop over na sa Lucena, doon kami mauuna ng driver. Maya-maya lang din, lumapit na ang driver sa akin. Hawak-hawak ang termos niya. Hindi siya ngumingiti, hindi rin nananakot. Basta diretso lang ang boses niya. Ma'am, bumaba ka na. 30 minutos lang ang stopover. Doon na lang sa CR sa gilid. Kumanan ka lang sa likod tayo. Nanuyo ang lalamunan ko. Tumango lamang ako, bit-bit ang bag ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa paligid, abala ang mga pasahero. May kumakain ng lugaw, may nagyoyosi, walang nakakapansin sa akin. Paglapit ko sa maliit na palikuran, huminto ang driver sa pinto. Marahan niyang sinabi na, "Huwag kang mag-alala, ma'am. Akong bahala sa'yo. Hindi ka naman namin pababayaan eh. Pagkatapos nito, wala ka nang iisipin hanggang makarating ka ng Bicol." "Ako nga pala si Rogelio. Ikaw, anong pangalan mo?" "Marina," sabi ko. "Doon tayo." Turo niya sa madilim na bahagi. Wala akong naisagot. Pumikit ako saglit, tsaka dahan-dahang naglakad. Mabilis ang mga pangyayari, Miss Love. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaang tangayin. Muli ko na namang ginamit ang aking sarili. Pero ngayon, hindi na panlaman ang aking sikmura, kundi pamasahe na pauwi. Mabait naman ang driver na si Kuya Rogelio. Hindi mo siya kakikitaan ng pagiging agresibo. Hindi katulad ng mga nakasama kong kalalakihan sa Maynila. Hindi ko na rin idedetali ang mga sumunod. Ang natatandaan ko lang ay ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat at ang tibok ng dibdib ko na parabang sasabog na. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nagtagal. Pero pakiramdam ko'y isang mahabang gabi ang lumipas. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Nakatingin kay Kuya Rogelio. Parang wala lang nangyari. Tumango lang siya sa akin. "Kumain ka na muna, ma'am. Ako nang bahala." Mabilis akong naglakad pabalik. Nakayuko ako. Ayokong tumingin kahit kanino. Sa loob ng bus na ako kumain, nang abutan ako ni Kuya Rogelio ng isang cup noodles at isang tubig. Tinignan ko ang cellphone ko. 2:00 na ng madaling araw. Mahaba-haba na rin ang aming biniyahe. Maya-maya, sumipol na ang konduktor. Hudyat na tapos na ang stopover. Umakyat na ulit ang lahat ng pasahero. Pero may iilan na bakante ng upuan. Nung bumalik ang mga pasahero, nag-umpisang bilangin ng konduktor ang lahat. At nung nasa pwesto ko na siya, nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit pero sa titig ng konduktor, may kakaiba akong naramdaman. May init. Umandar ulit ang bus at muling nilamon ang dilim ng kalsada. Nakatulala lamang ako sa may bintana. Nakikita ko ang mga poste na tanging nagbibigay liwanag sa paligid. At habang papalayo kami ng papalayo sa Maynila, pakiramdam ko'y gumagaan na rin ang dibdib ko. Sa wakas, nakaalis na rin ako sa lugar na iyon, na hindi ko napapangarapin pa ulit na balikan.
Sumandal ako sa upuan at pinilit ipikit ang mata. Habang humahaba pa ang biyahe, alam kong may isa pang nakalaan sa akin, ang konduktor. At sa ugong ng sasakyan at lamig ng aircon, dahan-dahan akong pinipikit ng antok. Kahit ang bigat ng damdamin ko ay parang hindi kayang tulugan. Ilang minuto pa lang yata ang nakakaraan nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Napadilat ako bigla. Ang konduktor. Pinapalipat ako ng upuan sa bandang dulo dahil bakante na ang 2 upuan doon na bumaba sa Lucena. Madilim. Nung makaupo ako, tumabi sa akin ang konduktor. Sumandal siya sa upuan. Medyo nakakunot pa nga ang noo niya, pero mahinahon naman ang boses niya. Pabulong na nagsalita. May tsura si Dan. Kayumanggi ang balat at matangkad na lalaki. Kaya siguro, natipuhan ko rin. Ma'am? Anya. Pabulong ang boses. Ako nga pala si Dan. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang natanong ang pangalan mo. Nagulat pa ako. Hindi ko talaga inaasahang kakausapin niya ako. Marina. Ako si Marina. Sabi ko. Tumango siya. Maganda, bagay sa'yo. Pauwi ka ng Bicol, sabi mo kanina. Oo, nandun ang anak ko eh. Sandali siyang natahimik. Parang iniisip kung paano uumpisahan ang gusto niyang sabihin. Alam mo naman ang napag-usapan natin. Pero hindi naman kita pipilitin kung ayos lang. Putol ko sa kanyang sinasabi. Huwag kang mag-alinlangan. Tumitig ako sa kanya kahit na madilim. Gusto ko lang talagang makauwi. Kung ito yung paraan, tapusin natin yung napag-usapan. Ikaw ba? May pamilya ka na rin? Tanong ko. Napangiti si Dan. Oo, meron na. 2 ng anak ko. Kaya naiintindihan kita. Hindi talaga madala yung wala kang pera. Lalo na't may uuwian kang bata. Natigilan pa nga ako. Kahit papaano, may nakita akong lungkot sa mata niya. Hindi ko nga alam kung awa ba yun sa akin o konsensya. Tinapunan niya ako ng tingin. At doon, nagkatitigan ulit kaming 2. Patay ang ilaw. Halos tulog na ang lahat na may kanya-kanyang takip sa mga mata. Ang katapat pa namin ay parehas ng matanda na kapwa mahimbing ang tulog na sinasabayan pa ng magandang musika. Marina, maganda ka. Anya. Hindi ko alam kung bakit parang namula ang pisngi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos ay tinitigan ako ng mas matagal. Ako ang nasa tabi ng bintana. Unti-unti kong naramdaman ang paglapat ng labi niya sa akin. Ramdam ko ang kakaibang pintig ng puso ko. Hindi katulad ng naganap sa amin ng driver. Sa konduktor ay parang ginusto ko. Maya-maya pinatong niya ang kamay niya sa hita ko. At doon, tuluyan na akong nadala, Miss Love. Hindi ko alam kung paano namin yun nagawa. Kung paano namin natapos. Kagat ko ang pang-ibabang labi ko habang nakatitig sa mukha ni Dan. Hinalikan niya ako ulit sa labi hanggang bumaba sa leeg. Pigil ko ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong ingay. Hanggang sa hindi ko na lamang namalayan kung paano natapos. Basta ang alam ko, ginusto ko ang namagitan sa amin ng konduktor. Matapos yun, muli kaming nagkatinginan. Pagkatapos nito makakauwi ka na. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Matapang na tinapos ang kasunduang sinimulan ko sa terminal. Matapos ang lahat, nagayos ako ng sarili ko. Si Dan, bumalik din sa unahan. Parang walang nangyari. Ang ibang pasahero tulog pa rin. Walang kamalay-malay sa nangyari.
Kinuha ko ang cellphone ko at muling tiningnan ang larawan ni Pia. Sa halip na umiyak, huminga lang ako ng malalim. Isang karanasan na naman ang dinagdag ko sa buhay ko. Pero sa isip ko, isa lang ang malinaw. Kailangan kong makauwi kahit ako pa ang kapalit. Nagising ako ng bahagya dahil sa liwanag na unti-unting pumapasok sa bintana. Tiningnan ko ang oras. Mag-aalas 6 na. Umaga na. Ramdam ko pa rin ang antok. Pero mas malakas ang kaba sa dibdib ko. Parang kahapon lang nang umalis ako ng Maynila. At heto ako ngayon. Ilang oras na lang, nasa probinsya na ako. Muli kaming nag-stopover ng 15 minutos. Hindi na ako bumaba. Ayoko nang bawasan ang perang natitira sa akin. Dahil mamamasahe pa ako. Hindi ka bababa? Tanong ni Dan nang madaanan niya ako. Hindi na, sabi ko. Nakangiti. Gusto mong kumain? Hindi na, hindi naman ako nagugutom eh. Sagot ko sa kanya. Bumaba na rin si Dan. Pero maya-maya lang, umupo siya sa tabi ko. Binigyan ako ng isang tubig at tinapay. Sabay kaming kumain. Nagkakwentuhan pa kami ng mas malalim. Nagkakilala ng mas maigi. 36 years old na pala si Dan. At taga-Daraga. Mabait siya. Mapagbiro. Muling umandar ang bus pagkatapos ng 15 minutos. Pero gising na ang mga pasahero. Wala nang natutulog na tila excited nang makababa. Kahit ilang oras pa naman ang magiging biyahe. Marina, doon ka na sa unahan. Wika sa akin ni Dan. Umupo ako sa unang bakanting upuan malapit sa kanila. Tahimik lamang kami sandali bago nagsalita si Rogelio, ang driver. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Ayos lang. Ang mahalagay, nakauwi na ako. Salamat sa inyo, sabi ko. Tumabi sa akin si Dan. Nakangiti ng kaunti, pero seryoso ang mga mata. Tulad ng sinabi namin, wala namang makakaalam ng nangyari. Tumingin ako sa kanya, sabay tumango. Hinawakan ko ang bag ko ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano pa sasagot. Salamat pa rin. Nakarating ako nang hindi niyo ako pinapababa. Kung hindi ewan ko na lang kung saan ako pupulutin. Pagbibiro ko na lang. Napakamot ng ulo si Dan. Tumingin ako sa kanya. Kita ko ang bigat sa mukha nilang dalawa. Hindi ito biro para sa kanila, alam ko, pero hindi rin para sa akin. Sana lang sa dulo Hindi mo kami kamuhian ha? Sabi ng driver. Tumingin ako kay Dan. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita. Pagbaba mo sa terminal, wala na. Tapos na. Kung sakali mang magkita pa tayo balang araw, sana maging magkaibigan tayo. Anya. Napatungo ako. Oo naman, sabi ko sa kanya. Nagtitigan kami. Walang halong biro, pero malinaw na may hindi na mabubura. Ilang oras na lang, nasa terminal ka na. Mas mabuti magpahinga ka, sabi ng driver na si Rogelio. Nakadungaw ako sa bintana. Maliwanag na ang langit sa labas. May mga palayan na, mga bundok sa malayo. Bawat tanawin, paalala na malapit na ako sa pupuntahan ko. At sa isip-isip ko, paulit-ulit lang ang isang bagay. Isang karanasan ang hindi ko makakalimutan sa biyahe kong ito. Ilang oras pa ang dumaan, maayos ang naging tulog ko. Hanggang sa makarating kami ng terminal. At doon ako napangiti. Mahirap man ang nangyari sa buhay ko. May liwanag pa rin naghihintay sa akin. Ito po, ang maiksing kwento ng buhay ko. Ako, si Marina. At salamat po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Muli, ito po ang inyong lingkod, Miss Love.